What's up? Kamusta po kayo? Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa frame. It's been a while. Matagal po tayong hindi nagkita at ngayon po ay tayo mag-uusap tungkol sa FPV frame. Tapos po nito. And matagal ko na itong gustong pag-usapan itong frame na binilipad ko for some time now. Medyo na busy lang. Pero instead talking directly about this frame, pag-usapan naman natin ano yung mga key features design sa mga frame and paano ito makaka-impluwensya sa lipad ng inyong quad. Disclaimer lang, no? Hindi tayo expert pag sa paggawa ng mga FPV frames. Tayo ay magsasalita based lang sa ating experience at sa ating nababasa sa internet at saka napapanood sa YouTube University. Let's get it on! So pag-usapan muna natin yung mga features ng mga FPV frames. So unahin natin sa arm orientation. So meron tayong tinatawag na Squished X or True X o kaya yung iba na sinasabing dead cat. So ano yung mga difference itong mga to? Syempre, yung Squished X, medyo mas squished itong arms ito compared dito sa True X na equal yung kanyang pagka-X from lahat ng sides. So bakit nila na-squish yung X sa ibang FPV frames, especially for freestyle? Sa tingin ko, kaya nang para hindi makita yung props doon sa kanilang FPV HD camera. Para mas lalo maganda nakikita sa FPV camera, ang ginawa nila ay yung dead cat. So yung dead cat naman, instead na ganito ang arms niya, mas flat yung front arms niya para hindi nakikita sa FPV cam and then ganun din sa HD cam. So ano advantages ng different orientation ng arms? Because Squished X, as mentioned earlier, hindi masyado kita yung props. Although hindi 100% natatanggal ang props sa view, pero pagdating sa dead cat, yan ay hindi na makikita. Although may compromise in terms of handling. Kasi pagdating sa handling, yung True X will give you the equal feel across all axes. Sa pitch o kaya sa roll axis. Bakit? Kasi parehas lang, equal lang yung kanyang distance ng arm sa kanyang axis. Siyempre, hindi yan perfect kasi may ka-impluwensya pa rin yung orientation ng battery at saka ng HD cam, which we will discuss later. Unlike naman sa Squished X na medyo may discrepancy or pagkakaiba in terms of pitch at sa roll axis kasi syempre iba ang distance nito at iba ang distance niyan. So pagdating doon, ibig sabihin you will feel slightly different pagka input ka sa sticks mo sa roll and ganun din sa pitch. Pero very slight difference lang yan and pwede yan makorek or ma-adjust based sa gusto mo pagdating sa rates. And pagdating naman sa dead cat, syempre, siya yung pinaka less agile kasi nga gawa ng arm orientation niya is medyo kakaiba pagdating doon sa dalawang na-mention ko. Although possibly mas stable siya, flat, pero pagdating sa movements, kaya kung ikaw ay nag-freestyle, medyo hindi siya ganun ka-agile katulad nung Squish X at saka ng True X. Second feature na pag-uusapan natin ay yung mounting ng electronics. Okay? Dati, yung mga old frames, yung arms at yung kanyang screw sa frame ay iisa lang yan with the mounting screw ng electronics. Okay? So, sa mga bagong frames ngayon, what they do, hinihiwalay nila yung mounting screw ng arms at yung mounting screw ng electronics. So, bakit nila ginagawa yon? Kasi gawa ng vibration ng motors, mapupunta sa arms, and kung isang stock screw lang ang ginagamit din doon sa pag-mount ng mga arms, ay
pupunta ang vibration sa FC at syempre doon may hirapan na i-tune yung quad, lalo na sa mga makabagong motor ngayon na masyadong malakas. So expect nyo na mas malakas din ang possible vibration. So kung kayo ay familiar sa Apex, so ang Apex ay iba ang mounting screw ng arms at ganun din iba ang mounting screw ng electronics. Okay? Di ganun din sa low flow frame. They have adopted the same technology or the same feature para hindi pumunta sa flight controller yung vibrations produced by the motor. And then third and last feature na pag-uusapan natin ay yung center of gravity. Ano nga ba yung center of gravity? So imagine nyo, ito yung gitna ng quad. Okay? So kung mas malapit ang weight dito sa gitna, ibig sabihin, mas madali siyang i-maneuver, mas maganda siyang i-handle kasi wala ka masyadong weights na naandito o kaya naandito, lahat ay nasa gitna. Okay? So imagine mo kung mabigat ito, syempre mahirap yan i-pitch, although sa roll hindi issue, pero pagdating sa pitch, siyempre may hirapan kang i-manage ito. Mahirap i-tune kasi napakalayo ng discrepancy ng weight distribution doon sa quad. Although this can be managed by PID tune, pero siyempre, as much as possible, kung magagawa nyong mababa ang center of gravity ng frame, much better yung magiging handling ng quad. So sa susunod na pagpili nyo na FPV frame, try to look into these features, no? Maliban doon sa carbon na ginamit o sa kung gaano kaganda yung pagkakadesign ng quad frame, you should also consider yung mga features that will make it fly beautifully. Okay, yun lang po. Salamat sa panonood at enjoy shopping ng bago nyo FPV frame. See you soon and God bless you. Bye.